Okay, so mga kapatid, habang kayo po'y nakatayo, buksan na po natin ulit ang ating binasa na kanina ni Brother Marvin, pero ulitin po natin. 2 Corinthians chapter 3, verses 17 to 18, sabi ko nga po sa inyo, yan lang sa dalawang verses na yan, iikot ang ating tema no, sa taong ito, sa ating anniversary, and even sa mga susunod pa nating mga mensahe. Okay, basahin ko po, o kung pwede, sabay-sabay po tayo kung English po ang inyong Bible, at especially kung King James po yan, nakalagay verse 17, tayo po sabay-sabay. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Ang pamagat po ng ating mensahe, transform into the image of God. Tayo po muna yung mananalangin. Ama po namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa dakilang pribileyo na ipagkakalo po sa amin na kami po ay dadako sa mahalagang bahagi po ng pag-aaral ng inyong banal na salita. Inaral po namin at kinikilala namin na sa sarili namin karunungan, hindi namin maaaring maunawaan ng salita because unless a man be born again, he cannot see or understand the kingdom of God. Subalit dahil po kami mga iniligtas mo na, kami po ay pinanganak na sa Espiritu, kami po ay mayroong Espiritu mo na gumagawa sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. Kultugan na patubayan mo ang bawat isa sa amin, maunawaan po namin ang bahagi nito ng iyong salita, at lalo po namin maunawaan ang iyong dakilang plano sa buhay ng mga tao, even sa aming mga individual na buhay. Panginoon, pangunahan mo kami ng iyong makapangyarihang Espiritu, at nawa sa aming gagawing pag-aaral, lalo pong mapalalim ang aming pagkaunawa, mapatibay ang aming pananampalataya, mapabanal ang aming mga buhay sa ikalulugod at ikadadakila ng iyong banal na pangalan. Panginoon, ang lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat po, maaari na kayo magsiupo. Una po, nais kong ibigay yung background muna no, ng ating aaralin. Tinuha natin sa 2 Corinthians. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay laging dumadalo. No? Kasi sa ating pagdalo ay makikita natin mga kapatid, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, ano yan eh, hindi yung biglaan. Little by little, hanggang sa mabubuo natin yung buong pangunawa sa plano ng Diyos sa ating buhay. So, mga kapatid, ang pamagat nga po natin ay transform. Saan natin yun ay salitang transform? Kung napansin niyo po dun sa verse 18, nakalagay, ang change into the same image from glory to glory. Yung salitang change po doon sa binasang version po ni Brother Marvin, transform. No? Pag inaral po natin ang salitang transform, ay ang technical na kahulugan po niyan mga kapatid ay metamorpho. No? Sa Grekong salita, nasa wikang English, metamorphos. Pagka metamorphos, to transform talaga. No? It means to change totally. No? Hindi ito yung, di ba, minsan pagka ang tao'y nagpapaganda, may mga pinabago sa kanyang sarili na paunti-unti. Minsan siguro yung kuko, no? Minsan yung kilay, yung ngipin. Pero pag sinabing transform, total to. Buo talaga mga kapatid, ano? Buo. So, background muna tayo. Saan ba nangyari ito, no? Sino ba yung sinusulatan ni Pablo? Ang sinusulatan po ni Apostol Pablo, mga taga Corinto, no? Ang sulat po ng Corinto ay nasa Greece, bansang Greece. Yan po ay isang strategic na lugar na noong unang panahon ay napakahalaga na sinasakop yan ng mga mananakop dahil strategic. No? At si Pablo bilang isang missionary din, pinuntaan niya yung mga syudad na yan. Kaya mga kapatid, gusto kong maunawaan niyo kung bakit tayo dinala ng Panginoon dito sa Armenia. Kasi ang Armenia ay strategic na syudad din po. No? Kasi nasa border na tayo ng Europe eh. No, nasa border tayo ng Europe, pagkawit mo lang ng pinatawag na Georgia, Europe na yan. At ito pong sulat na ito, matandang bansa. Alam niyo ba na yung isang part dyan sa Republic Square, ang pangalan ng part dyan ay 2,800 part. Ewan ko, aware kayo doon. No? Yun yung nasa tabi ng Marriott Hotel na nakaharap mismo doon sa National Museum, doon sa fountain. No? Nakita niyo, 2,800 yung fountains doon.
Kasi sineselebrate po ng Kilawayo nung sinelebrate ang 2,800 years ng siyudad ng Yerevan. Sana aware kayo sa history ng Yerevan. No? Napakagandang siyudad po ito. Ang tawag nila, this is isa sa pinaka-oldest continued inhabiting city. Pero kasi naka-city na matanda, pero wala na ngayon. O kaya, maaaring sasabihin niya, nandito yung Babylon, pero wala na siyang equivalent na modern name. Kumbaga, hindi na nag-exist doon yung kasalukuyang syudad. Samantalang Yerevan ay nag-exist hanggang ngayon, no? Now, yun yung Corinth. Ngayon, paano nagkaroon ng simbahan sa Corinto? Nung si Pablo po ay naglalakbay sa kanyang second missionary journey, ay napatpat siya sa lugar na yan ng Corinto. No? Nakitira siya sa isang mag-asawa, ang pangalan nila ay si Aquila at si Priscilla, kasi pare-pareho silang tent maker. Tapos ang ginawa ni Pablo, pumupunta siya sa synagogue, no, sa synagogue, mga kapatid. Pwede ba natin makita yun para medyo maunawaan yung background? Acts chapter 18. Ako ganun po ako, pag nag-preach, pinibigyan ko ng background para maunawaan yung ano yung Acts chapter 18. Si Pablo ay isang misyonero na pumupunta sa iba't ibang syudad, napatpat siya dito sa lugar ito. Chapter 18 verse 1. After these things, yung mga marami ng pinunta na lugar, Paul departed from Athens, Greece pa rin po yan, capital city po ng Greece, and came to Corinth. Actually, tatlo po yung sikat na syudad ng Greece noong unang panahon, no? Tinatawag na Athens, yun ang capital. Ang Corinth, yan yung nasa bandang gitna. Tapos, ang kalaban niya, Sparta. Yan po yung tatlong malalaking syudad ng, ano. So, napalpad daw po siya sa Corinth. He found a certain Jew named Aquila, born in Pontius, lately come from Italy with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome and came unto them. Alam niyo na, ulit ang kasaysayan. May kasabihan kami sa history, ako po kasi student and teacher ng history repeats itself. No? Nothing new under the sun. Alam niyo ba na, habang binabasa ko to, parang nauulit sa kasaysayan natin ngayon, yung nangyari kay Pablo, kasi tingnan niyo, actually, pinersecute siya sa Athens, hindi siya tumigil sa mga ngaral. Pag ayaw ka sa isang lugar, punta ka lang sa ibang lugar. Huwag yung pinanggihan ka sa isang lugar, quit ka na, hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. No? E di patpat siya sa Corinto. Sa Corinto, may natagpuan siya isang mag-asawa. Ang pangalan si Aquila at si Priscilla. Na mga Hudyo rin, pero dati silang taga-Italy. Pero tinanggal sila doon. Pinalayas kasi yung mga Hudyo doon sa lugar na yun. Alam mo kung ano yung connection dito sa atin? Kung ba sa atin ganito? Ang kwento natin dito, karamihan dito galing ng Russia, Moscow. Tapos, either nawalan kayo ng visa, or napakalis kayo doon, o kung ano man yung iba, galing ng Dubai. No? O kaya, yung iba, galing sa Hong Kong. Pinagpag tayo dito, walang aksidente po dyan. Kasi tingnan nyo itong mga to, pinalayas sila ni Emperor Claudius. Napatpat sila sa Corinth. Sila yung pamilyang negosyante, pero mayroong isang misyonero. Sa gawain kasi ng Panginoon, hindi pwedeng misyonero lang. Kailangan mo yung magiging miyembro. No? Anong ginawa ng miyembro? Pinatulog nila doon si Pablo, pinapila nila. Tapos anong ginawa ni Pablo ngayon? Sa verse 3, and because he was of the same crowd, he abode with them. And wrote, nagkasundo sila, hindi lang magkababayan sila, pareho sila ng, alam niyo ba si Pablo, bago siya naging misyonero, tent maker siya, tagagawa ng tolda. Alam mo, ito rin ang challenge ko sa inyo, kahit kay Brother Randy, kay Brother Darwin, o sino man sa mga men dito, kung nyo sabihin na, ikaw pastor, nagpunta ka rito kasi missionary ka, trabaho mo yan, pero kami, hindi kami pastor. Alam mo, ang panawagan ng Diyos, iba-ibang lugar yan, iba-ibang sitwasyon. Ito mga to, si Pablo, nagkatrabaho lang siya dati, tent maker, tapos naging religyoso, naging pariseo, later naging misyonero. No? So sabi niya rito, verse 3, pare-pareho sila ng trabaho, i-abode with them, and wrote. Kaya yung mga nagpapiro sa amin, hindi, ano yan, no? Hindi mawawala ng kabuluhan niya. No? Marami lang po kami hinikutan lugar at si Sister Rachel, ina-orient ko dito. Dito, papalit-palit. Pagbalik namin, iba-iba ng tirahan ng mga kapatilan. No? Wala na sa mga dating lugar. No? Yung iba. So, okay na yan. Ang mahalaga mga kapatid, yan ipansamantala, pero meron tayong tinatayo na pangmatagalan.
Ako ba niyo? Yung employment natin, pansamantala. Yung tirahan natin, pansamantala. Yung buhay natin, pansamantala. Pero ang simbahan na ito na pinagtutulungan natin itayo, it will exist forever. Ang sabi ng Panginoon, tatayo ka ng iglesia, bisis ang ibig sabihin ng iglesia, church, palipunan. Ngayon, ang pintuan ng atis, hindi mananaig laban dito. Pinatunayan na yun ngayong 4 months brother, nawala kami. Actually, isang worry ko nun yung upan natin eh. Di ba na nandito pa kami? Kadalasan eh, kulang. Oh, tapos abuno kami ni sister, o kaya may ibang kapatid na biglang sabi, Pastor, dagdag ko na to. Sige, paano kaya sila eh? Hindi ko masabi talaga. Naghihintay ako na may mag-message sa akin, Pastor, wala kayong pambayan. Lalo, na-survive nyo ka, nakabili pa nga kayo ng mga ganito eh, no? Minsan hindi mo pwedeng menusin talaga ang Panginoon, no? Okay, so tuloy natin. Verse 4, he reasoned with the synagogue. Ano si Pablo eh? Ano siya eh? Pariseo siya. So ang mga Hudyo, meron silang gathering ng mga kababayan nila, magtatayo sila ng synagogue. Pumunta si Pablo ron kasi may karapatan siya pumunta. No? Kaya lang, anong ginawa dito sa verse 5? When Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was present in the Spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ. Mga kapatid, una, nangangaral lang mag-isa si Pablo. Pero wala kayong nakitang ganong bunga. Kaya kung sasabihin, ay si pastor namin, mahusay na to sa Bible. Alam niyo, kahit mahusay sa Bible, pag nag-iisa yan, mahina ang loob niyan. Kaya ganun nga, in-encourage ko sana yung mga kapatid natin ko. Kaya lang, ang problem talaga natin, kailangan nila ng tirahan dito. Kaya dapat pa sa Biblia yung mga yan. Dahil sa mahal ng upang ito. No? Pero how good it is kung sama-sama talaga, di ba? Kasi dito, mag-isa si Pablo, nangaral, walang resulta. Pero nung dumating na si Timoteo at si Silas, ang tawag ko ito, reinforcement. No, parang si Sister Rachel, reinforcement yan. Sana may iba pang missionary dumating dito, no? Tsaka kayo rin, yung mga taga rito, lahat gagamitin ng Diyos, no? May missionary, may aabutan ng mga Aquila and Priscilla, may reinforcement, katulad ni Timoteo at ni Silas. Ano nangyari ngayon? And when they opposed themselves, no, and blasphemed, he shook his raiment and said unto them, your blood be upon your own heads, I am clean. Dahil tinagyan na siya, mga kapatid, inusig na siya, no? Tinanay siya kumbaga doon sa synagogue. Alam niyo, minsan ganyan tayo, no? Mararanasan mo, usigin ka, persecute ka, huwag kang tumigil. Anong ginawa ni Pablo? Verse 7, and he departed thence, and entered into a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined heart to the synagogue. Ano pong ginawa ni Pablo? Kinalayas siya doon sa building ng synagogue. Umalis siya kasi tinanggit siya, pero hindi siya umalis sa city. At naghanap siya ng matitira niya, natirahan niya katabi lang ng synagogue. Ano nangyari sa kanya? Verse 8, and Crispus, ito yung milagro, the chief ruler of the synagogue believed on the Lord with all his house. And many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Mga kapatid, isang kung kailan ka nire-reject, kaya pala may rejection kasi si Satan alam niya may magiging bunga dyan. Kaya nilahadlangan. So mga kapatid, kami rin, no? Ang naiisip namin, kaya nahihirapan kami sa visa eh. May gagawing malaking bagay yung Panginoon dito, no? Dito, ang ginawa lang ni Pablo, nagpatuloy siya, ay nakikira siya sa kapitbahay. Ang hindi niya alam, may nasave pala dun sa synagogue, dun sa religion, na hindi lang umiinig kasi takot sigurong persecute. Pero nung nakita nung leader na yun sa synagogue na si Pablo ay hindi sumurrender at nandiyan lang sa tabi, nagpakilala na rin ko na pasensya na kayo mga kapatid, ako, born again na ako. Kasi ganun pagka born again ka, hindi pwede wala kang iwanan. Kasi may mga Kristiyano na pwede mo Panginoon, tanggapin kita pero nakahawak ko rin ako dito. No, cannot be. Ang Kristiyano, total transformation yan. May iwanan ka, yung kasalanan, iba yung religion mo eh. Kung makita mo na hindi tama, katulad si Crispus ay leader mismo ng synagogue. Ano bang synagogue? Judaism yan, religion yan. Religion yan ng mga nagpapago sa Panginoon. Nasa tingin nila ng una, sila lang yung tama. Nung dumating ang Panginoon, kinumpronta sila. No? Either manatili ka dyan, manatili ka sa mali. Or, maniwala ka sa akin, pero iwanan mo yung mali.
Okay? So yan yung nangyayari. Tinagpatuloy ngayon. And many of the Corinthians hearing, believe and work. Pag hindi ka sumurrender, kala mo isa lang ang maliligtas, pero ang dami parang maliligtas yan. Pero kung hindi sila nagpatuloy, parang maliligtas doon. Ganun din dito mga kapatid. Alam niyo, ako, may burden ako. Of course, ang burden na talaga natin dito, yung mga Armenian. Pero inaamin ko na nga sa inyo na kami may limitasyonan, no? Yung edad, yung karamdaman, at saka yung language. Pero sinisimulan natin. Sinisimulan natin. I-release out muna natin mga kababayan. Hindi masama ito kasi biblical ito. Si Pablo nga, puro mga Udyo lang i-release out niya eh. Pero later on yan, pag nagkaroon ng simbahan yan, mga Griego na yung makakapit niyan. Kasi nasa city sila ng Greece eh. So mga kapatid, nakita si Crispus, and then dahil nagpatuloy siya, pati buong pamilya niya, many of the Corinthians hearing, believe and word of Christ. Parang tinulong kanina sa Sunday school. Sa isang city, wala pang teritoryo ang Panginoon. Pero may nagpuntang misyonero. Tapos may nakatira doon na mga kapareho niya sa trabaho. Paano yan, binitnisan niya rin, na-save din. And then, pumunta muna siya sa synagogue para makabutan ng gospel kahit yung mga reliyoso. May na-save. Okay? Okay lang yan. Okay lang na nakabukas siya para maganda yung video nyo. Wala naman tayo nakakapala yung mga verses, ano? Sorry. Okay mga kapatid, binibigay ko pa lang yung background. So ngayon, verse 9. Then spake the Lord to go in a city by night, in a vision, be not afraid, but speak and hold not the peace. Pinakomport siya ng Diyos. No? Sabi niya, Pablo, siguro nadi-discourage na si Pablo. Huwag kang tumigil, magsalita ka lang. Mga kapatid, magsalita lang tayo. Magsalita lang tayo. For I am with thee. Yan ang pangako ng Diyos. Kapatid, kasama natin ng Diyos. No? And no one shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Meron kailigtas ang Panginoon sa lugar na ito kung tayo magpatuloy na magpagamit sa Panginoon. So, punta na natin yung verse natin. Nakita nyo rin yung paano simula ng simbahan. Sa isang misyonero, yung misyonero may nakilalang negosyante, o kaya mga taga-roon, nag-join force sila, nirinsaw po na yung mga religious at kababayan, may ilang na save, nagkaroon na ng simbahan. Alam niyo, sa mga simbahan na naitatag ni Pablo na pasimulan, isa sa pinakamalaki yung Corinto. Pero ito rin ang warning ko sa inyo. Isa gusto niyo, dumami yung miyembro. Yan tayo sa rin niyo, pag dumaraming miyembro, dadaming problema. You cannot have the one without the other. Huwag yung parang mga nagpapakasal, gusto magpakasal, gusto lang yung pribileyo ng mag-asawa, ayaw yung responsibilidad. Hindi pwede. Hindi pwede, dapat masanay na tayo na sa buhay na ito, magkakambal yung pribileyo at saka yung responsibilidad. No? So, gusto natin lumaking simbahan, ihanda natin sa sarili natin sa malalaking problema. Isa na siyempre sa lalaki, yung upa, yung gastos. Lalaki dyan, yung mga, sa maraming problema yan. Katulad nito, lumaking problema, pinakamagulong Church Corinto. Pinakamagulo, ang daming kawayan dito. So, bagay ito sa ating mga Pilipino. Kapatid, kaya nga, sumulan si Pablo ng dalawa. Yun ang tinatawag na all things work together for good. Kaya sa kakulitan ng simbahan, sa dami ng problema, kaya sa sumusunod para i-solve yung ibang problema. Kasi wala na sa doon eh. May pastor na ro na iniwan si Pablo, pero sa dami ng problema nila, kailangan niya sila bigyan ng advice bilang sa yung magkakasimula. Sinulat niya yung 1 Corinthians, ang dami ng sinod ng problema. Kulang pa rin. Kaya nagsulat ng 2 Corinthians. At alam niyo, kaya nga tayo, pasalamat din tayo dahil sa problema ng Corinto, meron tayong 1 and 2 Corinthians. Okay? At kaya yung pasas ngayon ni Pablo dito sa chapter 3 na binasa natin, now the Lord is the Spirit. Ngayon, ito po yung tema natin ng kapatid, transform into the image of God. Okay? Apang na punto lang po ako dito, no? Kung sundan ni Sis. Ang una natin punto, man created and made in the image of God. Tanda niyo po yan, no? Ang Diyos, no? Ay, man is created and made in the image of God. Yan ang una po natin mapapansin, mga kapatid, no? Gusto ba nang makuha ni Sis yung outline? Sis, gusto mo ilagay yung outline yan? O verse na lang? Gusto mo siguro verse na lang. At saka mo na lang kasi mga verses ang magagay pakita mo. Man created and made, naniniwala ba kayo
na ang tao ang pinakamahalaga sa lahat ng nilikha ng Diyos. Alam ko, marami kayong problema kayo. No? Kung sasabihin ko, sino may problema rito? Magtatas tayo lahat. Pag hindi ka nagtas, ipokrito ka. Wala pong tao, walang problema. Now, kaya kung isang sabihin din ang problema mo, naisip mo, ano bang tawag ng iba? Ang sabi na, worth of na mabuhay, kaya hindi ka nagpapakamatay. Yung iba napapaniwala kasi sabi nila, wala nang pag-asa. Na kapatid, importante malaman mo itong mensahe ko. Ako, naniniwala ko, isa sa pinakamatinding doktrina o katuruan sa Biblia na dapat mong makuha, yung katotohanan ng nilikha ka ayon sa imahe ng Diyos. Kagabi, na-touch ko kagabi ito sa Bible study. Now, tingnan natin, para kami nyo ma-appreciate. Punta nga tayo sa Genesis 1:26. Napakahalaga nito ako, lagi ang bumabalik sa Genesis eh. Okay, tingnan natin yung Genesis 6. Kung may pakita ng Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Gusto ko na isalita, bakit sinabi ng Diyos na sa lahat ng nilikha niya, nung gagawin niya na yung tao, ang sinabi ng Diyos, gawin nga natin ang tao ayon sa ating wamis. Mga kapatid, papaliwanag ko nung malalim sa inyo yung verse na yan. No? Eh di ba, sabi sa Genesis 1, nilikha ng Diyos ang lahat, langit ang lupa, tapos nag-concentrate siya sa mundo, nilagyan niya ng liwanag, nilagyan niya ng tubig, nilagyan niya ng dagat, no? Nilagyan niya ng isda, nilagyan niya ng ibon yung pagkaw, nilagyan niya ng animals yung lupa, pati mga halaman. Pero, ang pinakahuling nilikha ng Diyos, tao. Pero dami niya nilikha ang tao, may pinakita mo na, may pinahiwati. Alam niyo, ang Diyos parang Pilipino eh. May tinatawag na pahiwati. Kailangan tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, medyo samahan mo ng imagination at saka mga pagtatanong na may tamang motibo. Panginoon, dahil sa lahat ng nilikha mo, bakit tao lang ang sinabi mo, gawin nga natin ang tao ayon sa ating wamis. Ano naman ibig sabihin ng mga kapatid? Napakahalaga ng tao. Sa akin, I would like to think na pinakamahalaga ang tao sa lahat ng nilikha ng Diyos. Now, nakita niyo, minsan, hanga tayo sa dagat, hanga tayo sa mundo, lalo na yung Mount Ararat, no? Hanga tayo sa mga planeta, hanga tayo sa kalawakan. Pero naisip niyo ba, na kahit magaganda yung mga yan, malalawak, magnificent, hindi sila kahawig ng Diyos. May ibig sabihin yung kahawigan ng Diyos eh. May ibig sabihin yung mga kapatid, no? Of course, sabi ng Revelation 4:11, nilikha ng Diyos ang lahat para magpuri sa Kanya. Now, ang tanong ko sa inyo, kung ito yung kawangis ng Diyos, di ba mas masaya ang Diyos pag ikaw yung nagpupuri sa Kanya? Kesa doon sa mga hindi niya kawangis. Parang sa anak namin, kadalanasan nyo, kami kasi, 4 ang anak namin, no? Minsan, kahit na bawal nyo magpupurito ka, pero minsan meron kang nagugustuhan sa mga anak mo na naman, favorite. Madalas yung kakawin mo. Either kaugali mo o kamukha mo. Tapos sa Diyos, although yun ang madalas din magbibigay ng sama na loob sa magulang, pagka masama naman yung ugali, no? Pero pagka maganda yung ginagawa, ang saya ng pakagad na magulang. Ganun din ang Diyos, no? Maaaring may paraan ng dagat para sumambasyon. Alam niyo yung wave? Kaya siguro marahil, gano'n na gano'n. Pag nasa tabi kayo ng dagat, pansin, ba't hindi napapagod yung halo, no? Tapos kahit batong malaki, nahihibay niya, no? Di ba kaya nga nagkakaroon ng landslide, no? Kasi ang lakas niya, no? Kasi ba't di ba nagsasawa? Ba't hindi siya tumutuloy, no? Alam niyo, paano yun ang way ng pagsamba niya? Mga ikot, kumakanta. Pero, I'm sure, ang pinakamatinding hinihintay ng Diyos na pagsamba yung galing sa tao. Mga kapatid, kahawin tayo ng Diyos. Ngayon, paano pinakita ng Diyos na ang tao ay unique? Man is God's peculiar, paglabi peculiar, kakaiba. Special, unique creation. Tandaan niya, we are the most unique among God's creation. Kasi tayo lang yung kahawin din. No? And then, paano pinakita ng Diyos na unique tayo? Number 1, yung nasalita na pinakahuli tayo sa nilikha niya. After na nilikha ng Diyos ang tao, wala na siya nilikha iba. So wala ka ng takot. Hindi ka tulad nung, di ba, magkapatid, may unang anak. Minsan pagpanganay, pamulito mo na yan. Pag nagkaroon ng pangalawa, nalilibay yung atensyon na magulang. Minsan kunwari, may pangsampu ka na, pamulito ka pa rin ng tatay mo. Pero pwede pa silang magkaanak. Medyo natatakot ka pa. Natatakot ka pa na, may pamulito niya ako, pero baka pagka nagpapuluso na naman kayo. Medyo may konting takot ka pa. Pero sa tao, wala ka.
Sinabi niya, ikaw na yung pinakahuli, ikaw na yung pinakamahalaga. The last but not the least, no? We are God's crown of God's creation. Pangalawa, ano pinakita ng Diyos na unique tayo? Alam niyo ba sa lahat na nilikha ng Diyos, kanina may pinakita ng verse kay Sister Alexa, no? Sa lahat ng creation ng Diyos, ang salita lang, let there be light. Let there be mga isda sa karagatan. Salita lang. Tapos, ang salita niya, let, o kaya may, gumawa siya. Pero alam niyo nung gawin ng tao, may tatlong creative act na ginamit ng Diyos. May tatlong creative act na may pagkakaiba yan. No? Ano yung tatlo na yon? Pag binasa niyo po sa isang verse sa Bible, yung tinatawag na Genesis 1:26 pa rin, 1:26, sabi niya, let us make. Ang ginamit niya sa salita doon, make. Ang ibig sabihin ng make, mga kapatid, to create something out of something. May previous material. Paano minig ang tao? Kumuha ng lupa. May previous material. Sas, pinurma ng tao, hinipa ng kanyang butas ng ito, naging kalalo kay buhay. So, ginamit yung salitang me. Sa verse 27, tatlong beses sumulit yung salitang create. So, God, nakalagay din sa verse 27 ng Genesis 1, mga kapatid, sinatsaga ko ito kasi para maunawa nyo. So, God created man in His own image. In the image of God created Him. Male and female created. Tatlong beses sinulog siya. Alam mo ang bigat naman ng salitang created? Create means to make to create something out of nothing. Walang pinagmulang materials, kaya magpalitaw ng Diyos ng bago. I believe yan yung kaluluwa ng tao. Yung katawan, pinagmulan. Lupa. May katawag doon. Pero yung tinatawag na create, yung kaluluwa natin. No? Ay, yung kaluluwa natin, from nothing, biglang binigyan kanya ng unique na personality talaga, kaluluwa. Tapos, tingnan yung Genesis 2:7, may pangatlong salitang creative, no? Genesis 2:7, and the Lord God formed, nilihog. Kumbaga sa ibang salitang paglikha naman yan, God formed man out of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Mga kapatid, napakahalaga natin. Para usisiin pa ng Bible, ganito na ginawa. Sobrang special, no? Hindi na kontento ang Diyos dun sa let there be man, no? Hindi rin na kontento ang Diyos na let us create. Dali na, create, sa dali, minig ka kanya. Tapos, pinurmahan ka kanya. Grabe kong special ng tao. Pangatlo, paano pangatlo pinakita na napakahalaga ng tao? Balikan natin si Genesis 1:26 ulit. Alam niyo, napakahalaga ng verse na yan. Akala nyo lang, no? Akala nyo, alam nyo na, no? At sabi nyo, and God said, let us. Alam nyo, ginamit yung plural code. Ibig sabihin, ano ko ba isa lang ang Diyos? Bakit plural ang ginamit yan? Well, ganito po kasi ang tamang puro sa Bible, there is only one God, existing in three persons. They are co-equal, co-eternal. Hindi mo pwede sabihin, mas makapangyari ng Ama kaysa sa Anak. Hindi mo rin pwede sabihin, nauna yung Ama kaysa sa Anak. Pagkaman sa tao, nauna talaga yung patay. Pero pagdating sa Diyos, hindi mo pwede i-apply yung, kasi ang tatay, nasa dapat. Kaya pagdating sa panahon, dapat naunang lumitaw yung mga hindi totoo yun. Pag inalam yung tamang doktrina, sabay yan. Eternal Father, therefore, eternal Son. Hindi pwedeng eternal yung Father, yung Son hindi siya eternal, no? Ginamit lang po yung salitang yun para ma-i-adjust sa ating pananaw. Kasi tayo may magulang, may anak, no? Pero pinakita, tapos ang Holy Spirit nandiyan din. Kaya pag tinasa nyo sa John chapter 1, ang lahat ay nilikha dahil sa Kanya. Si Kristo yun, yung verbo. At walang lumitaw, kundi dahil sa Kanya. Ibig sabihin si Kristo, Creator. Yung Ama, Creator. Pag inaral nyo rin po, actually sa Genesis 1:2, tingnan nyo. Genesis 1:2, naalala ko lang itong mga verses na ito And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God. Nandun na rin ang Spirit. Umpisa pa lang. At alam niyo ba sa Genesis 1:1, yung mga marunong sa theology, in the beginning God, yung God doon plural. Elohim sa wikang Griego. Pag singular God, El lang, El. No? Pero Elohim po yun. Ibig sabihin talaga, kaya doon sa mga nalilito, asan si Jesus dyan? Kasama na siya dyan. Hindi lang siya tinatawag na Jesus. Kasi ang Jesus, pangalan niya bilang tao. At saka bilang Senyor.
Pero bilang God, nandiyan na siya. So mga kapatid, nakuha niya kung gano'ng kahalagang tao. Tatlong persona ang nagtulong-tulong para lumitaw tayo. Whereas yung iba, parang God the Father lang. Okay? Pero pagdating sa tao, in-emphasize talaga na tatlo silang sabay-sabay. Kaya nga nag-meeting muna, let us meet man. Tapos pag tinulun yun, and sasabihin niya yung ginawa niya talaga silang tatlong persona, no? At saka yung three creative act. Ito ba? Ngayon, gusto ko na ipakita, ano yung ibig sabihin ng God made man after His image and likeness? Alam naman sa natin kapareho ang Diyos. Sa lahat ng delikado Diyos, dito tayo kapareho ng Diyos. No? Una-una, eternity. Walang ibang delikado Diyos na mayroong katangian ng walang hanggan, kundi ang tao. Yung bundok, matagal yan. Pero may nakalagay sa Bible, kung panawin din ng Panginoon yan. Even kung earth na to, mapagulog ng Panginoon. Yung heaven na tirahan ng Diyos at saka yung kalawakan, tatanggalin lahat yan. Papalitan ng bago. Pero yung tao, hindi siya papalitan eh. Nag-i-exist siya eh. Lumilipat lang tayo na lugar. Pag namatay ka rito, galing ka sa'yo, pupunta ka. Kung safe ka sa galing, pag hindi ka safe ya, no? Pero nag-i-exist ka. Everlasting. Pareho tayo sa Diyos doon. Ang animals, walang ganon, no? Kaya natin pwedeng patayin ng animals. Kaya pwede natin iulam ang manok eh. Ang baka eh. Wala silang kaluluwa. Okay? So, pangalawa, saan natin kapareho Diyos? Sa Trinity. Yung tatlong persona ng Diyos, God, Father, God, the Son, ang tao, kaya hindi naman tatlong sakta. Body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Tayo lang ang meron niya. Tandaan niyo, tayo lang ang may soul. No? Minsan, alam po, mahal na mahal natin yung aso. Minsan, baka mahal mo kung sa bungero ka, no? O kung ano man yung ibon, o kaya isda. Well, nakakalibang lang yan. Pero tandaan niyo, walang kaluluwa yan. Maaaring mas mahal sila kaysa sa tao. Meron lang gano'n. No? Sa Dubai, milyon. Pag mahilig sila ng palko, palko na national. Ano niyo ba ino-opera yung mga palkon doon? May miyembro kami sa Dubai ng trabaho niya, doktor ng mga hayop, no? Hindi, huwag niyo babalik ka rin na hayop na doktor. Doktor ng mga hayop. Okay, veterinarian siya. Nakita niya sa akin, pero yung hipon, may papauwi sa kanya, makakatulog siya. Kasi na-opera na, nakakamera yung may pinapasok na instrumento. Bakit, Brad? Kasi pastor, milyon ang halaga niya mga niya. Ano kung mapatay mo yan? Yari ako sa ang prinsipyo yung nagpapa-opera ng mga kapatid, pero hanpad nyo, maraming mahalang halaga, pero wala siyang kaluluwa, no? Okay. Ano ba pagkakaiba lang? Pagkakapareho, eternity, trinity, creativity. Mapanglikha, sa lahat ng nilikha ng Diyos tayo ang creativity. No? Meron tayong ganyan. Meron iba-ibang design, may kumakanta, yung damit, iba-ibang karindong. Hindi magsasawa ang tao sa pag-create dahil kakawin tayo ng Diyos. Creator siya, creator din tayo. Siya nga lang yung ultimate creator. Ang pagka-create ng tao, need tayo, need. Hindi tayo create na to do something out of gawa ko ng mga tula. Kaya yung mga nagawa ng tula, may previous na mga words na, sinasaralisan ko lang. Hindi ka tulad ng Diyos, out of natin. Siya lang ang mayroong create. Tayo, made lang tayo. Gumawa ka ng damit kasi may previous sinuri na. Nakagawa na sinuri ng tao kasi may previous na bulak na. Pero yung bulak na yun, ang Diyos ang nagkita. Nakita nyo? So, pero may pagkakapareho tayo sa creativity. Ano ba? Personality. Alam nyo, pasalamat kayo. Eto, lalo na sa atin ang witness natin. Sana kapatid tulungan nyo ako. No? Huwag na kayo makisawsaw sa kawayan ng mga kababayan natin. Ang gawin natin, i-disseminate natin ng impormasyon na to. Ang bawat tao, may personality, may uniqueness. Ang isang person, unique. Huwag mo mahanapin yung ugali mo sa iba. No? Laging sabi mo, gusto kong kaibigan, yung kaugali mo. Baka pag binigyan ka ng Diyos ng kaugali mo, tumakbo ka. Kasi kaya hindi mo nakikita yung ugali mo, ikaw yung may ugali. No? Pero kapag nakaharap mo na yung kaugali, meron ako nabasa ang quotation na gano'n eh. No? The reason kaya nai-irritate tayo, kapag ka daw nai-irritate ka sa isang klase ng ugali, ibig sabihin merong ano. Nakikita mo, medyo in denial ka na. Mga kapatid, may personality tayo. Isa ng personality, ang nagmamahal, pag tinanggap mo siya, hook, line, and sinker. Huwag yung close tayo, hanggang hindi ka ganito. At saka pinali yung tuko sa akin, ang tao ka kasalanan.
Di ba sabi ng Jeremiah 17:9 ba yun? Man is desperately wicked. So kapag kami ganun paliwala, hindi ka na masusurpresa kung biglang may lumilaw sa masamang ugali. Dapat nga sabi mo, Brad, congrats. Diba, genius ka niya. Congratulations sa akin. Tama yung Bible. Sabi na sa Bible yan. Huwag yung nilagas. Babalata mo, dismiss mo rin. Hindi. Personality. Ang Diyos meron, although walang weakness ang Diyos, may personality tayo. Ano ba yung pagkakawin natin? Goodness. Bana ng Diyos, kaya tayo pinakabalan sa kanyang nilikha. Nung hindi pa nagkakasala, perfect talaga. Ano ba? Authority. Pero mas laging authority mga kapatid. Binigyan niya tayo ng certain amount of power na mamuna ka. Pero sabi niya, them have dominion. So, kung ang Diyos ay overall na soberano, binigyan niya ng mas mababang karapatan ng tao na sabi niya, gawin natin ang tao na pangunahan niya ang lahat ng nilikha natin. Let them have dominion. Yung sabi ka, authority. At ang panguli, although marami pa yan, ito pinaka maganda, pero hindi alam gamitin iba. Bibigyan tayo ng freedom. Volition ang tawag doon. At ingatan yung volition na yun. Now, para ma-appreciate yung volition, kunwari, yung halaman, kung saan siya nakatanim, makatamong ba yan? Hindi. Yan lang siya. Yan lang siya. Gawin niya na lang, mag-bloom na lang siya, kung nasan siya, kung siya'y bulak-lak, mag-block lang siya, mag-buka lang siya, pero hindi siya makadesign kung saan siya pupunta. Yung mga animals, ganun din mga kapatid. Marami silang bagay na hindi, may certain decision sila, pero hindi katulad ng tao. Meron kang power na mag-decide na malaya. Na pati ang Diyos, hindi niya kukunin sa iyo. Bagamat wawakin naman niya. Yun ang ginawa niya kay Adam eh. Lahat yan pwede mong kainin, maliban sa isa. Kaya nilagay ng Diyos yung isang bawal para nga gamitin ng tao yung pagpili. Eh kung kunwari, walang isang bawal kainin, walang freedom yun. Kumbaga, para siyang makina o robot. Sa mga kapatid, yan tayo kaparehong Diyos, meron tayong freedom. Pero madalas ang tao, ginagamit niya ang freedom para kalabanin niya yung gumawa sa kanya at nagbigay sa kanya ng freedom. Mali. Dapat, kung gawain mo, dapat may freedom, binigay ko ng Diyos. Doon niya ang binigyan para gamitin ko sa pagsamba sa kanya. Ang gusto kasi ng Diyos, sasamba tayo ng pusang doon. Alam niyo, kung tutusin, kaya gawin ng Diyos, hindi. Ayoko nang makipagsagaran. Gusto ko lahat ng tao, automatic, sumasamba na sa akin. Kaya gawin ng Diyos yun. Pero hindi na ginawa. Kasi nga, nilikha niya tayo, kahawig niya. Ano bang meron ng Diyos? May kalayaan ng Diyos eh. So, binigyan niya rin tayo ng kalayaan. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng kalayaan. Mga kapatid, importante yan. And then, yun nga, nilagay niya ang lahat sa, Okay, punta na tayo sa second point. Unang punto ba yan? God made man after His own image. Lagi niyong tatanda niyan. Pagka nakaharap ka sa salamin, naasar ka sa sarili mo. Ang pato ng Diyos eh. Pagka naasar ka sa asawa mo, o sa anak mo, o sa away mo, kakawin siya ng Diyos. Pag namin, ganun ang doktrina natin sa gayon niya. Kaya nga bawal pumatay eh. Kakawin siya ng Diyos, pagka siya mapatay. Di ba, ganun tayo, pagka pinatay mo yung kakawin, parang galit-galit doon sa kakawin niya. So, pag ganun yung doktrina niya, ang laking tulong yan para makaiwas tayo magaling sa kapwa. At lagi mo pang iisipin yung kapakanan o kagandahan na kasi kakawin dito ng Diyos eh. Kung gusto ko masaya ang Diyos, dapat gusto ko masaya din ko kakawin ng Diyos. Makita niyo? Tapos ako, kahit may problema ako, ay, hindi dapat ako maingit kung sino man yung artista, no? Kahit pinitutulong na ako, sabi sa Bible, kakawin ako ng Diyos. Kaya nga hindi sa physical ang kakawin eh. Dito sa mga katangian na binagay ko sa inyo. Pero ito yung nangyari. Second point, Satan deformed the image of God in man. Nung pumasok si Satanas, siya yung, hindi ba gagamitin siya rin ng destroy, kasi pag sinabing destroy pa, hindi nang pwedeng mapawi. Ang ginawa ng diniform, ang ibig sabihin ng deform, sinira niya, in-spoil. Halimbawa, puting-puting damit, nilagyan niya ng mancha. Okay? Ano pa ang ibig sabihin ng deform? To spoil the looks or disfigure you. Yung napakaganda ng plano, parang nilukot, pinaluktot, pinumihan, pinansyahan. Yan ang ibig sabihin, pati sa ugali, yung shape, talagang diniform niya. Paano niya diniform? Lagi kong binibigin sa inyo yan.
Ang una niyang ginawa, siyempre, deception. Dinaya niya si Eva. Nung makabagsak na si Eva, dinamay niya yung lalaki, pareho na ngayong naagaw. Ang tawag natin sa Bible, Satan is man from God. Inagaw. Kaya ang tawag sa kanya sa John chapter 10, may magnanakaw at tulisan. Sa English, mas maganda yun, no? Thief and robber. Ano pagkakaiba ng dalawa, no? Yung thief, yung kinukuha niya yung sayo na hindi mo napapansin, panilin. Kaya nga, manduruto ang tawag. Yung robber, harapan, kinukuha ka ng baril, hindi mo sa akin yan. Kinukuha niya yung sayo ng persaan. Pareho yung si Satanas, pareho yan. Nung una, dinisip niya si Eva, yun yung panilin, thief. Nung robber na, ayun na, nung nakuha niya na, talagang dadalhin niya tayo sa impyerno. Yan ang ginawa niya. Deception. Pangalawa, separation. Nung makain na niya Adan at Eva, bakit sabi, ginagawa tayo nakahuwag? Ang ibig sabihin, tama yung sabi ng Diyos. Pag kinain niya, oras mo, mamamatay kayo. Anong mamatay? Hindi yung katawan. Tatlo sa kanya, ang katawan, spirito, kaluluwa. Ang unang mamatay, spirito. Na parang kuryente yan. Pakipatay mo nga yung electric fan rod, pupulogin niya sa saksakan. Ano nangyari? Nandiyan pa rin si electric fan, pero hindi na siya umiikot. Dinisenyo niyo si electric fan para umikot, magbigay ng hangin. Ngayon, kapag gaya hindi nagbibigay ng hangin, nakakasagabal lang yan. Ganun ang tao. Diligatan tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya, pero pinuto tayo ni Satanas dahil sa kasalanan. Kaya ang tao ngayon, hindi siya nag-worship sa Diyos. Nakaunawa niyo ngayon? Bakit nahirap natin silang galing sa Diyos? At kung tupusin, kung alam niyo yung doctrine sa Bible, huwag ka na mag-expect. Try mo pa rin, pero huwag na masasaktan pag tinanggihan ka. Patay siya eh. Hindi siya mag-worship. Bagamat yun ang plano ng Diyos, putol pa siya. Kailangan yung espiritu niya mabuhay. Kailan mabubuhay yan? Pag nabulagin siya. Kasi sabi ni Ephesians 2:1 kayo yung mga patay ay binuhay niya. No? Dati kayo patay sa kasalanan, binuhay tayo dahil sa pamiligtas ng Panginoon. So mga kapatid, sineparate tayo ng kasalanan. Yung espiritu niya na putol, tapos mamamatay yung katawan. Alam niyo ibig sabihin ng death sa Bible, separation eh. Pag namatay yung tao, physical death, ano naghiwalay? Alis ang espiritu mo at kaluluwa. Ililibing sa lupa yung katawan. Separate pa ngayon. Umiwalay na yung separation pa rin, physical. Yung kaluluwa, pag napunta sa impyerno, separation pa rin yun. Eternal nga lang. Walang katapusan na nakahiwalay ka na sa Diyos na nasa langit. Kaya kapatid, sineparate ni Satanas yung ginawa ng Diyos na kahawig niya. Siyempre yung Diyos mahal niyang tao. No? Kaya nga, dahil sa kasalanan, nakundin ang tao. Bakit nakundin? Kasi ang Diyos ay banal. At ang tayo nagkasala na. Ang Diyos ay makatarungan. Kung si Satanas na nag-rebelde sa Diyos sa langit, ginawa yung impyerno, ang tao na nag-rebelde rin sa Diyos, bagamat tinusosya ni Satanas, dadalhin din sa impyerno. Pero, ang maganda yan, itong pangatlo. Kanina, God created man in His image. Second, Satan deformed the image of God in man. Pangatlo, Christ restored man back into the image of God. Ang makakapagbalik lang sa atin ulit kung sa imahe ng Diyos, si Kristo. Tanda niya, mga kapatid. Diba sabi ng Bible, the wages of sin is death. Ang ibig sabihin, tinatay tayo sa Satanas papunta doon sa walang hanggang kamatay na impyerno. Kaya ang ginawa ni Kristo, namatay siya sa krus. Ang niya, hindi na maunawa ng iba yan, no? Bakit si Kristo ay kailangan mamatay? Kasi ang kabayaran na kasalanan ay kamatayan. Pero siya'y anak ng Diyos. Nagkatawang tao lang siya. Kasi nga, ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Ito na naman yung matindi sa doktrina eh. Lahat ba kayang gawin ng Diyos? Oo. Kasi sasabihin ng pilosopo, di pwedeng mamatay ang Diyos. Pag sinagot mo hindi niya lahat kayang gawin. Pag sinabi mo namang pwedeng mamatay, di ba ang Diyos eh, life? Eternal life. Ang tamang sagot doon, kayang gawin ng Diyos pero hindi niya gagawin. No? Kasi kontra dun sa ibang katanya niya. Siya life. Katulad ng kasalanan, hindi siya gagawa ng kasalanan. Bagamat kaya niya, pero hindi niya gagawin. Kasi movie siya, no? Kung salitang kaya, pero hindi niya gagawin. Okay? Hindi niya gagawin. So, eto na. Si Kristo ngayon namatay para sa krus. Ano ginawa niya? Niredeem niya tayo. Alam yung redemption? Yung sinasabi ni John the Baptist nung pabinigay niya na si Jesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan
ng buong sanlibutan. Ibig sabihin, pag natupad niya yung vision niya, napapangako siya sa tubos niya yung kasalanan. Kaya ano nakapangako siya at sinabi niya, it is finished. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan ng tao, hindi bayad na. Pero, parang ano yan, ako, lagi kong tinukulit yun, kasi hindi ba, assuming yung pala Sabi ni Kristo, bayad na lahat So wala na rin silang gagawin. Again, pulisyon. Papalit tayo sa pulisyon. Kaya gusto kang iligtas ng Diyos, hinihintay na yung pagpapasya mo. Nasasabi mo sa Panginoon, hindi ko kaya iligtas sa sarili ko, ikaw lang pwede magligtas. Salamat, binayaran mo ngayong oras na ito, dinigilala ko na. Hindi ibig sabihin na ngayon ka lang mahal ni Kristo, eternity pa mahal ka niya Ang problema, hindi mo kinikilala, hindi mo alam na mahal ka niya Yung iba naman, narinig na yung Ebanghelyo, ayaw pa magpasya. I-respect man Diyos ang desisyon mo. Pero mapupunta ka sa impyerno. Salamat, kung ikaw tinanggap mo ang Panginoon, narinig ka na niya, no? Redemption. Nasabi ng 1 Peter 1:18, hindi tayo tinubos na mamahaling bagay na tulad ng pila at ginto. Kasi nung unang panahon, ang pera gawa lang sa ginto at pila. Walang pera sa papel, no? So, ibig sabihin, pero ang nagtubos daw sa atin ay yung mamahaling dugo. No? The precious blood of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Tingnan natin yung 1 Timothy 2:6 para mas lalo yung mga naman. Yung iba kasi, madalas ko nung pinupote sa inyo Pero tingnan natin si 1 Timothy chapter 2, verse 6. Meron ako nakita isang verse na maaaring hindi natin napapansin. 1 Timothy chapter 2, verse 6. Okay, verse 5. Pagpunta natin yung verse 5. Ang sabi sa verse 5, there is one God, and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Kaya papagay ito, puto-puto. Si Kristo yung tao. Kasi itutulay niya, ganito yan Di ba kapag kami tulay, dapat ang tulay nakatungtong sa dalawang bahagi ng pangpang. Kaya lang si Kristo, yung pagtutulay niya, dalawang pangpang. Ano yung isang pangpang? Diyos. Yung isang pangpang, tao. So kailangan both siya. Kailangan Diyos siya. Kasi kung di ka Diyos, di ka makakatungtong sa Diyos, no? Pero, kailangan din, magkatawang tao siya kasi ang isang pangpang tao. Yan ang sabi dito isa lang ang Diyos, pero merong isang tulay, sa pagitan ng Diyos at sa tao, dito, ang in-emphasize yung pagkatao ni Kristo. Kasi no doubt na si Diyos Pag ginamit niyo yung Timothy, merong babangitin dyan na napakalinaw na siya ay Diyos, no? Pero dito, in-emphasize yung pagiging tao. Verse 6, who gave himself, ano daw siya nung binigay niya sa kanya? Ransom for all. To be testified in God. So, tinubos niya ang kasalanan ng lahat. Pero mga kapatid, yun nga lang yung talaga na tricky dyan. Yung iba, ginagamit lang nila ng general Pero, ang tricky dyan, kaya nga, ang sino mang sa kanya, sumampalataya. So, kailangan mag-decide ang tao. Pero hindi siya makakapag-decide kung hindi siya makakarinig. Hindi siya makakarinig kung walang mangangaral. Walang mangangaral kung walang simbahan. Kasi ang simbahan ang nagsapadala ng mangangaral. Okay? So sana makita natin ang kahalagaan ng ginawa ni Kristo. So, nag-deform tayo ni Satan sa image of God, pero nirestore tayo ni Kristo. Redeem, tapos niligtas tayo, no? Ang sabi sa Bible, dahil sa ang tao, tingnan natin yung Hebrews chapter 2, verse 14. Malapit na dyan. Hebrews chapter 2, verse 14. Mga kapatid, pag ako nagturo, maaaring nakakagalang kayo ng daming verses kasi yan ang magpapatunay sa atin na tama yung ating sinasabing katuwa. No? Hebrews chapter 2 verse 14, for as much then as the children, isang sila mga tao, are partaker of flesh and blood. Kasi ang iniligtas niya, may laman ng dugo. Si Kristo yan. Also himself, likewise, took part of the same. Ibig sabihin niyan, hindi siya original na tao lang. No? Ibig sabihin, nag-i-exist siya in other form. Ano yung existence niya before? Si Diyos. Pero dahil ang tutubusin niya ay tao, may naman ang tubo, at kailangan may mamatay doon sa ililigtas niya kasi ang pambayad kamatayan, kaya siya nagkatawang tao. Tatandaan niyo, si Kristo, hindi kamukha natin tao lang na pinanganak lang siya. Nung siya pinanganak sa Bethlehem, hindi. Mula sa Genesis, sinasabi na siya, nandiyan na siya, nag-create siya sa atin. Tapos nung kailangan tubusin ng tao, nag-meeting sila, anong gagawin natin para maligtas? Nagkasundo na yung anak, kami papadala. Kaya lang, hindi pwedeng bumaba lang siya, maliligtas niya, hindi kailangan may mamatay sa kanya. Hindi pwedeng patayin ng Diyos. So kailangan siya mag-took part of the same, kaya siya nagkatawang tao. Okay? Ulitin natin.
He also likewise himself took part of the same. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng katawang tao. That through death, kasi kailangan may mamatay, he might destroy him that have the power of death. Sino yun? Si Satan. Tingnan yung ang logic sa Bible, ano? Anong pasimula ng kamatayan? Isa pa lang. Siya yung pala ng kamatayan, eh. Kaya nag-include sa kamatayan. Pero ang mag-destroy din pala sa kanya, ay kamatayan din. Pero kaninong kamatayan? Sa anak ng Diyos na nagkatawang tao. Saan nakita nyo? Grabe yung wisdom ng Diyos. Para tayo maligtas. Hindi tayo maligtas dahil Lord, Lord. Parang gano'n, kala nyo ligtas sila. Hindi. At hindi lang ginawang plano ng Diyos. Pero ngayon, binabaliwala ng marami. Pero mo, pinaya ni Kristo na mapagbintangan siyang tao lang. Bakit? Magkakatawang tao siya. Hindi niya tayo maliligtas. Pero, sabi niya, Diyos ako, ba't ako magkagaya dun sa dilita ko? Yun ang humility. Kung ang Diyos ka, nagkatawang tao, tapos tayo mga tao, minsan pag niligtas na tayo ng Diyos, ayaw natin magpapumbaba. Kaya tayo nag-away-away. Sira, siniraan niya ako, tapos siya ang magkaya. Gagawin ko rin yan. Dudubrin ko rin. Hindi ka Kristiyano pagkagawa. Okay? Kasi si Kristo nga, nag-Diyos na eh. Kinain niya na magpapumbaba. At ang naman yun, ang daming nagtitintang sa kanya na hindi ka Diyos. Alam na mangyayari yun eh. Alam na mangyayari yun, pero walang ibang para tayo maligtas kung hindi niya itaya yung pagka-Diyos niya. Kapag binasa niya yung Philippians chapter 2, naku, yun ang sinasabi niya. Hindi niya inaring kalubian. No? Kahit alam niyang pwede siyang kaniwalaan ng tao lang siya dahil magkakatawang tao siya, gagayahin niya yung ililigtas niya, walang ibang paraan. Ginawa niya. Kaya mga kapatid, si Kristo po, nirestore niya tayo. Ito yung pangatlo. After na na-redeem niya tayo, niligtas niya tayo, nirestore niya tayo. Ano yung restore? Ano yung gusto na restoration? Yung kalibugan na na. Alam yung kwento, no? Diba, anak naman talaga sila. Tapos, sabi nung bunso, ay, sabi nyo, sasawa na ako sa bahay. Ito, may mana naman kami ng kuya. Bigay mo na yung party ko. Eh, siguro, sa kultura nila, pwede yun, no? Pero nalulungkot siya, bakit ganun? Di ba siya patay, binuga ng binigay. Alam yung ginawa ng anak, ng Dayas. Pero maraming pera, no? Palungin pa po mo yan, tawag sa Bible, naghirap. Nung naghirap, bigla nakapagisip, sabi niya sa bahay ng tatay ko, daming bahay, daming tirahan, may pagkain. Ako, dito, darak na lang gusto niya kayo, ayaw ko sa pakainin. Bakit? Hindi siya anak nun eh. Mas mahalaga dun sa amo niya, yung baboy niya, kaysa sa katulong niya. Nag-isip siya, sa bahay ng aking mga ay ang daming pagkain doon. Babalik ako, sasabihin ko sa tatay ko, dahil nakagawa ko ng kasalanan, bumabalik ako, gawin mo na akong katulong. Actually, ito na sa isip niya. Dahil yung isip niya, hindi na siya tatanggapin bilang anak. Pero pag inalam niyo yung Luke 16 or 15, ano? Hindi pa niya nakikita yung tatay niya. Siya nakita na siya ng tatay niya. Ganun ang Diyos natin. Ang hinihingi na lang, bago isip ka, mag-prevent ka lang. Dalawang kamay kanyang tatanggapin. At alam mo kung sino ang tumakbo, hindi yung anak eh. Bakit hindi makatakbo? Siguro may sakit. Wala na sapatos. Siguro, ano siya, yung mahina, wala nang pagkain. Yung ama matanda na, yung pa rin tumakbo, pababa. No? Tapos niyapa. Di ba pinractice niya yung sasabihin niya? Kaya, ama, ako yung nagsisisi, ako yung nagkasal, ako yung sa'yo, naghirap ako, ngayon kami nagbabalik sa'yo, gawin mo lang ako katulong mo. Katulong nga lang ang habon niya, dahil gusto niya lang may pagkain, may mami mo. Alam mo, hindi pinatapos ng tatay yun. Yung salitang yun. Ang sabi ng tatay, bigyan siya ng singsing. Ang katulong nito, bigyan siya ng sapatos. Bigyan siya ng tawid. Alam mo, ibig siya katulong yun? Sinasabi na ako, anak ko yan, anak ko yan, anak ko yan. Yun ang assurance of salvation. Pag anak ka ng Diyos, kahit anong gawin mo kasalanan, anak ka pa rin niya. Bagamat mapapahama ka, pag nagkakasala ka. Pero yung pagiging relasyon mo na anak niya, hindi mawawala yun. So mga kapatid, pag born again ka forever. Pag anak ka ng Diyos forever. Kaya ang bakit tayo natin dito? Kasi inaalam pa natin yung mga privilege natin. Nagpapalakas pa tayo para magamit tayo ng Diyos. Pero yung pagiging anak, hindi ka na pwede matanggal yan. Wala nang power si Satan para mapawi ka. Bakit? Namatay na si Kristo para matalo niya yung may kapangyarihan sa kamatayan na yun. Si Satanas. Gagawin natin 2.15. Sabi ng Hebrews 2.15, para matalo niya yung may power ng kamatayan si Satan, so David, verse 15, and deliver them.
Sino? Yung mga nagtiwala na, go through fear of death, pagka wala ka pa sa Panginoon, lagi kang takot. Well, over the lifetime, subject to bondage. Kaya mga kapatid, na-restore ka na. Dati kang bihag ni Satanas, ngayon ay malaya ka na. Pero sana, gamitin mo yung kalayaan mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi, may mga Kristiyano na malaya na nga kay Satanas, pero ginagawa rin ang malaya, gumagawa pa rin ng kasalanan. Bakit? Hindi na mawawala yung kaligtasan nila. Mali. Dapat nga, kung pinalaya ka ng Diyos kay Satanas, gamitin mo yung kalayaan mo para paglingkuran ng Diyos. Kasi yung mga unbeliever, tanda niya, yung mga unbeliever na nasa mga reliyon. Akala niyo ba, mas masipag sila sa akin? Mas nagbibigay sila sa offering, mas nagbibisit sila, mas kumakanta sila. Pero ang totoo nun, hindi sila malaya maglingkod sa Diyos. Bakit? Yung kasi ng Satanas eh. Tayo ang may kalayaan maglingkod talaga ng tama sa Diyos, sana gawin na natin. So mga kapatid, ito na ngayon, balikan na natin yung verse natin. Verse natin ay 2 Timothy, Corinthians pala. Text natin kung sa tayo nagsimula. Yan tayo tatapos. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Di ba born again ka? Ang isang born again, ang Spirit ng Diyos nakatira na sa'yo. Ano yung dapat? Pag hindi ka Kristiyano, wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo. Dahil wala ang Espiritu ng Diyos, hindi mo maunawa ng Bible, hindi mo maka-appreciate ng Diyos, hindi ka sasamba ng tama. Pero pag born again ka na, papasok sa yung Espiritu ng Diyos. Kasi, malinis ka na eh. Nagsisi ka na, so malinis ka na, then gusto pumasok. Yun ang sinasabi ng Bible na, but as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God. Ang sabi ng Revelation 3:20, ako'y kayo, bumakap ko, kasi sino ang dumirinig na aking tinig, pagbukas ng pinto, papasok ako sa kanya. Yung Spirit ang pumasok sa iyo. Nakatira siya dyan. Kaya lang, ito na naman ang struggle ngayon ng Kristyano. Nakatira nga si Holy Spirit, pero alam niyo ba yung may bisita ka sa bahay? Sabi mo, mga kaibigan mo, magana ka. Sige, hindi ka, pasok ka sa bahay. Pinapasok mo. Pinaupo mo doon sa sala, pero iniwanan mo lang ng gano'n. Tapos, ay pumunta ka sa kwarto, nag-Facebook ka, ay nagluluto ka. Mas maganda mo sabihin mo doon sa bisita mo, nakapasok ka sa bahay ko, pinag-boom. Pwede ka magbukas ng ref, magbukas ng TV. Pag sinabi mo sa kanya, arin mo sa'yo yan, dapat ganun ang ginagawa natin sa Holy Spirit. Hindi maraming born again, nasa sala lang si Holy Spirit. Huwag mong pakialaman kung anong panunukurin ko. Huwag mong pakialaman kung anong gagawin ko sa kwarto. Yung limit siya. Hindi mo lang siya matanggihan. Sige, pumasok ka, pero nandiyan. Yun ang ibig sabihin, indwell ka lang, pero hindi ka feel. Magkaiba yung feel. Yung feel, yun yung pinalaya mo si Holy Spirit, Panginoon, gamitin mo ko. Okay? So, yun ang sinasabi ngayon ng verse 17. Now, the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Malaya ka na ba, kapatid? Malaya ka na ba sa kasalanan? Kasi kung nandiyan ang Holy Spirit, itatatuwa mo na yung mga kasalanan na yan. Gagawin mo na yung mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, pag-alatan ninyo. No? Verse 18. Dito po tayo magtatapos. But we all, mga Kristiyano, sinusulat ko dito, mga Kristiyano sa Corinto, with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord. Yung open face na yun, ito yung ginagawa natin ngayon, binabasa natin ang Bible, pinakikinggan natin ang preaching, kaya natin nakikita, sino ba si Kristo? Now, ito ngayon, ang change. Alam niyo sabi ng change yan? Transform yan. Ang ibig sabihin ng transform, metamorphose. Alam niyo kung saan mas bagay na ginamit yung metamorphose? Alam niyo yung butterfly? Nagsisimula sa 3 level yan, you know? Parang muna Larva muna, larva. Larva. Tapos, meron pa bago yung larva. Meron tawag doon eh. Yung parang uod. Yun na ba yung larva? Okay tayo. Yung uod, ganito yan. Yung uod, nakakatili. Pag hindi mo alam yung process, baka patayin mo agad yan. Pero pag mas ganun yan, pagka yan ay bilantayan, nagpa-transform siya na napakaganda ang layo niya dun sa uod. Kapatid, yan yung sabihin. Pwede yung ilagay sa kamay na pupulitan mo siya. Mga kapatid, alam mo yung sabihin nito? Yan ang potential ng bawat Kristiyano. Galing tayo sa uod. Ano yung old life? Yan yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17 na, if any man be in Christ is a new creature, all things, yun yung uod. Yan yung buhay natin. Kung wala tayo kay Kristo. Okay? Behold, all things become new. Yan yung butterfly. So, ang Kristiyano, ang dami mong potential. Dati kang kumakanta sa inuman, ngayon sa gawain ng Panginoon. Okay? Dati kang sinungaling, ngayon katotohanan ang pinapangaral mo. Dati kang kuripot, ngayon generous ka sa pagbibigay. Dati kang
high blood, maiksi ang PC. Ngayon, nakakahaba ng pasensya mo. Ibang-iba dapat. Mga kapatid, yung ibig sabihin, they are changed. Pero kailan tayo i-change into the same image? Ano po sila image na yun? Kristo yan. Kaya sarap maging Kristiyano eh. Hindi lang may Panginoon ka, may model ka pa. Tandaan niya, pag sinabing model, hindi niyo model si pastor. Si Jesus. Hindi niyo model yung unang Kristiyano. Mababagsak kayo kapag ganyan. No? Kasi lahat tayo nakahamak pa sa lupa. Lahat tayo lumalangoy pa sa ilog. Si Kristo nakatawid na. At nung nakatawid si Kristo sa katawang tao niya, perfect ang ginawa niya. Kaya siya dapat ang model natin. Nakita niyo kung gaano kahalaga si Kristo sa buhay ng Kristiyano. Siya na yung Diyos na lumikha sa atin. Siya pa yung tagapagligtas na nagbayad ng kasalanan natin. Siya pa rin yung modelo natin. Kaya, ang hilig sabihin ng Kristiyano, Christ follower. Hindi mo lang ipapalo yung utos niya, ipapalo mo pa yung kanya ginawa dito sa mundo. At saan mo makikita yung ginawa ni Kristo sa mundo? Kamay ko. Makakita nyo, importante na tayo umaakit, importante na tayo nakikinig ng preaching, importante na tayo nagbabasa ng Biblia. So, we are changed into the same image from glory unto glory. Kaya progressive yan. Kaya niya from glory to glory. Ngayon, sana palapit tayo ng palapit. Kung si Kristo ay 100%, ikaw ay nagsimula sa zero, everyday sana nadadagdagan na. Pero may mga Kristiyano na minsan wala, hindi nadadagdagan eh. Kaya hindi mo makukumbinsi yung iba na maniwala sa Panginoon. So mga kapatid, sana sa mensahe nito, nakita natin, importante yung testimony natin. Importante na may makitang pagbabago. Hindi para maligtas ha. Again, ang kaligtasan natin, settled na yun eh. Kaya tayo magsisikap na mabago ayon sa imahe ni Kristo para mawin natin ang iba. Alam mo kung bakit? Nasabihin ko sa inyo. Ang believer na walang mga spiritual eh. Kaya kung ipakarman mo ibang ito sa kanila, hindi na ma-appreciate niya. Wala silang spirito eh. Anong meron mata ang believer? Meron na silang matang physical. Anong kayang makita ng matang physical? Hindi Bible, hindi preaching, yung pinagong buhay. So kung kinala ka niya, bakit yun? Ba't nakaya niya? Ba't masaya pa rin siya kahit may problema siya? Bakit ganito, no? Alam niyo parang lupa siya na pinukultivate. Di ba pag magtatanim ka ng binhi, kailangan mo muna i-cultivate, pwede ihulog lang sa lupa. Matigas yung lupa eh. Ang lahat ng tao matigas na lupa. Pero kapag nakikita nila yung makilala nilang born again na nagbabagong buhay, yun ang ginagamit ng Diyos na pinukultivate yung lupa. Pero, bago siya maligtas, kailangan may itanim na binhi. Ang binhi ay Bible. Nakita niyo yung papel niyo? Ang papel ng testimony tayo nagpukultivate sa lupa ng mga believer. Para ma-convince natin sila, sige na naman, makinig lang kayo. Talaga ba? Bakit? Sabi niya, nagtataka ako bakit laki ng pinagbago mo eh. So, maaaring makumbinsi sila muna. Hindi ka magliligtas sa kanila. Pero ginamit na tulay yun para makinig sila. Pag nakinig sila kayo, ano bang nagliligtas? Ito salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and by hearing by the word of God. Kasi hindi na sila pupunta eh. Condition sila sa atin. Kung wala sila nakikita pagbabago, sa mga kapatid, let us be transformed into the image not of Pastor Ed, not of Brother Randy, or kahit na sina Santo Papa o kung sino ang santo yan, no? Let us be transformed into the image of Christ. Kasi si Christ ang perfect image ng Diyos. Sabi niyo si Kristo, dalawa rin siya. Siya ang perfect image ng Diyos. Siya ang Diyos na nakikita. No? Siya rin ang perfect sample ng taong perfect. Kaya ang gandang aralin si Kristo, ang susi talaga, hindi lang ng kaligtasan, ang susi sa paglago sa buhay Kristiyano, si Kristo talaga. Change or transform into the image of God or into the image of Christ. Tayo tayo manalangin.